para sa pag-add ng date nyo doon sa inyong database, ang gagawin nyo lang, copy na lang muna natin yung meron doon sa una natin ginawa. Copy ko na lang muna to. Tapos, yung sa loob din nito, okay, next is, dapat, kailangan natin i-copy ito, tatlo. Paste natin dito. So, makukuha na natin yung code para doon sa tatlo. Tapos itong add, yan, may edit at delete. Para doon din sa public void natin, itong refresh table, copy lang natin to. Paste lang. Okay, tapos, ito, i-copy lang natin to. Ginawa ko na siya prior pa dito sa video. Gawin natin, yan. Yung structure niya, screenshot nyo, and then gayahin. Okay, yung date is bar, naka-bar lang. Kasi later, doon na lang tayo sa code, magsaset ng date. Para, ito pala sa number of days, ginawa natin siyang null lang muna para in case na walang laman, is yan lang. Hindi tayo magkaroon ng error. Yan. Just add. Delete lang muna natin to kasi yung atin is check-in, check-out, tapos number of days. Delete lang natin siya. Tapos dito, delete lang natin to. Gagawin natin, i-modify natin itong nasa loob ng try. Tapos, yung pangalan ng database table natin, pangalan nun is TBL transaction. So, ang kanyang mga field na nakalagay is transaction ID, checkout, tapos number of days. Kasi naka-auto-increment naman yung transaction ID. So, same lang din naman, tatlo din siya. Transaction. Okay. Tapos dito, erase ko lang to. Type nyo na lang to, date. Check-in is equal to, okay, so date check-in. Tapos, get calendar. Kunin natin yung time. Format. Okay, so magkakaroon siya ng red. Add nyo na lang to dito. Tapos lagyan na natin yung, okay, next is, tapos nila natin to. Kasi siya na yung number 1 sa check-in. Tapos gawin natin, copy lang natin to. Dahil meron tayong check-out. Tapos palitan natin to ng out. Ito muna, dahil 1 ito, gawin natin itong 2 para doon sa checkout. So, 1, 2, 3. Okay, so gawin natin, copy lang natin to. Tapos yung sa number of days, okay, so okay na tayo dyan. Okay, tapos tanggalin ko na lang muna to. Okay, mukhang hindi ito maglaran gawa ng ang dami nating code na hindi na-update. Itong sa click, dahil hindi na ito kasama sa ating design, check in, check out at number of days, gawin natin, erase lang natin siya. Kasi sa refresh natin na table, gawin lang natin, dahil iba nga yung nakalagay. Okay, so running naman siya. May mga error lang gawa nga ng hindi pa natin na-edit itong dito banda sa button na to, yung sa add. Try natin lagyan ng date. Okay. Save natin. Okay, so nag-add naman siya. Yun lang, nakalimutan natin lagyan ng enable at disable. Okay, so try natin, yan, 23. So 12 days. Click natin. Okay. So, kaso lang, nakalagay sa taas is password name, username pa. Yun. Tapos, gawin natin, palitan lang natin siya ng table header.
Isa rin natin. Kailangan muna natin i-click kasi ito. Gawa nga na hindi nga po updated yung ating code. Okay, so mali. Add lang natin. Ayun. So, bumalik naman siya. Kailangan natin ayusin yung Windows Open. Hindi na nalagyan ng code. Para automatic siyang magre-refresh. Ito ang kanyang refresh table title. Tapos, dito sa ating event na Windows Opened, paste lang natin siya uli. Same lang din to ng mga ginagawa natin last time. Yun siya. Tapos pag click natin to, wala pa tayong code. Okay, so ayusin natin yung code natin sa TBL click. Anyways, pinalitan ko pala tong format ha. Kasi siya na yung magko-convert pala dun sa ating date check-in dun sa properties niya. So dapat ang nakalate na date ay ganyan. Same lang sa code natin dun sa pag-add. Yan, so same lang din siya. Kung ano nakalagay dyan, yun din doon sa TBL click. Try natin. Okay, so gumagana na din siya. Okay, so baka may mali tayo dun sa pag-add. Okay, so mali nga. Gawa ng check-out din dito. Gawin natin check-in. Pag-copy-paste ata natin to kanina. Add tayo ng isa pa na lang. Gawin natin 9 to 17. Gawin natin, delete lang. So, gawin natin dito. I-list na natin to. Tapos, palitan lang natin yung kanyang user ID. Gawin natin siyang transaction ID. Ayan. Transaction ID. Tapos, ang ilagay natin dito transaction ID. Ayan. Tapos, try natin i-run. Delete lang natin to. Ayan. May problem tayo doon sa ating okay, mali. Transaction. Check nyo lang yung SQL nyo. Okay, nakalimutan natin palitan itong table name niya. Dapat table name is TBL transaction. So, try natin ulit i-run. Okay, so mas madali siya yung sa delete. Kailangan nyo lang ayusin is yung kanyang table. Tapos, yung kanyang ID. Yung para sa edit naman. So, dito sa edit, erase lang natin to. Dito sa prepared statement, gayahin lang natin yung sa add kasi same lang din naman sila ng code. At copy lang natin to. Tapos, lagyan lang natin dito sa bandang my query. To. Same lang din siya ng format doon sa add. Yan, ito yung kanyang mga prepared statement. Yan, tatlo. I-delete lang natin muna to. Tapos i-run natin. Okay, so gumagana niya siya. Ito pala, ang na-update is yung sa check-in lang. Gawin natin tong, yan. Nag-save, dapat pala edit lang. Ito. Edit lang natin. Okay. Hindi pa gumagana si update. Ito, check lang natin. Okay. Kaya hindi siya gumagana, gawa ng yung kanyang table username ay iba. Gawin natin. Okay, okay na tayo. Run natin ulit. Okay, try natin kung mag-edit siya. Itong. Okay, so gawin natin 17, update natin. Okay, so nag-update na siya. Ganun lang siya.